welcome again. We are here in Coffee Break for our third episode. So, kung gusto nyong i-backtrack yung first two episodes namin, pwede din kasi i-upload din yun. For today, again, I am Sis Clement from Alpha Delta Batch 99B. And together with me, my co-host, Ako naman po again, si Brother No Worries, No Pressure, Alpha Delta 96B. Well, good morning, Sis Clem. Good morning, mga ka-coffee break. Please, subscribe Meron na po kaming 3 subscriber yata. So, road to 1 million. Okay? Please. Anyway, ano na tayo? Ano na tayo sa agenda natin ngayon? Ang pangatlong guest natin ngayon is galing na naman sa henerasyon ng rock and roll. Okay? Isa siya sa member ng UN70 again. Okay? And former varsity ng track and field football way back late 60s, I believe, and early 70s. Okay. So sis, ano na natin to without any further ado. Let's have a coffee break with Paquito, aka Kit J. Garcia from Batch 70, UN 70. Okay. Brother Kit, pasok. Brad Kit, Okay, ilang taon ka nung sumali ka sa Apo? but 70, di 1950 ako, di ilang taon ba ako? 20, 20, oh. 20. 1970. 20, No, 20. Bakit sino ang nag-ano sa'yo, nag-recruit? yung panganay na kapatid ko kasi, yung mga taga-ETA, ETA yung kapatid ko matanda sa akin eh. Mm. Tapos siya Okay. sa UP. Tapos Mm. sa bahay namin, pag nagre-ritual sila, doon ginagawa sa bahay. Okay. Kaya nung nasa Baste ako, nakalagay sa bulletin board, recruitment for Alpha Pi Omega. If you're interested, go to this room. Eh di pumunta ako, mga 8 o'clock ng gabi, yung pala baptismal na kaagad. Ah, Okay ha. pero ang pinakamasaya nito, dati kami dalawa ni Kari ang leader ng group namin eh. Kaya lang hindi ako masyado interesado nga sa yung maging leader kasi abala ako sa pagiging athlete ko eh. Saka yun ang buhay ko eh, yung scholarship ko. Pag wala akong scholarship, hindi ako makakapag-aral. Okay. Kaya una kong scholarship is, kasi first year high school ako sa Baste, na-kick out ako eh. Kaya nilagay ako ng tatay ko sa loob ng Camp Aguinaldo, sa military Oh, school. Doon na naman ako, hindi interesado mag-aral, pero yung athletics, halos lahat ng athletics doon ko natutunan. Saka military school, first year hanggang fourth year high school eh. Sawa na ako lagi kami naka-uniforme, lagi nagdi-drill. Kaya nung pag-graduate ko ng high school, nagmapuwa muna ako eh. Kumuha ako engineering. Tapos nung earthquake ng Ruby Tower, ako hindi na ako pumapasok sa eskwela. Lumipat ako ng Baste. Ng team sa NCAA ng football eh. okay. Nung sumali ako nung summer ng 1971 na tayo, nanalo ka agad ako silver eh. Wow. Okay Tapos nagkahagel ako kaya hindi niyo ako masyado makikita sa activity ng mga brads. Pero pag may frat war, nandiyan dyan ako. 1973, pa-retire na yung tatay ko. Nag-training ako. Talagang puspusan. Sabi ko pa, manood ka sa ganitong araw na to. Laro ko ng high jump. Eh mayabang ako. Sabi ko bukas pa manood ka. Sigurado may medal ako. Aha. Etong mga center na mga six-footer, sila Atoy ko, sila Panlilio na Ateneo,
Ng mga first year college, natatalo ko sila sa high jump, maski 6-footer sila eh. Mm. 1973, third year college na ako. Gumagaling na sila. Kaya ang nakuha ko, bronze lang sa high jump. Tol, ikaw lang bang atleta sa atin na Brad during your time? Kami dalawa, sino pa? Sa mga Sino? magbabrad, si Butch Pinupel. Oh, Oh. okay. Mhm. Padadalan ko kayo ng litrato ng track and field na kasama ko si Butch. Plus yung Okay. Sige. That's coach. good to know. Sige, sige. Alam mo, sis, napakadali na itong trabaho natin. Ang gagaling ng memorya nila, no? Lahat ng yung 70s, hindi mo akalain na ganyan pa yung katalas yung memorya. Di ba? Oo. Na, Yeah, ano, I agree. nakakabilib. Napapadali trabaho natin yung isang tanong, yung dapat na 5 tanong natin, nasasagot na niya sa isang Nasabi na tanong niya. eh. Di ba? Tama. Ano, Correct. maganda. Parang Ami, ang sasabihin natin doon, I have no further questions, Your Honor. yeah. Ano, I miss you, Brad. Ano, kailan ba tayo din nagkita last year? Pero yun. Sis Clem, baka may iba ka pang tanong. Siguro Eh, dahil nga parang nasagot na niya yung mga tanong, yung mga questions natin. Siguro ang tatanungin ko na lang, since naging pledgy ka, Tol, meron ka ba yung embarrassing moment na hindi mo malimutan? Yung pinagawa yun. sa'yo ng Lord mo? Yung embarrassing moment nung nag-uungguyan kayo? Embarrassing moment pero kami dalawa lang ng Lord. Okay. So, Finals hindi, namin. okay, sige. Finals namin sa beach. Si Roger Bautista ata. Yung nandito, Yeah. na-meet natin. Oh. Ayan Roger sinabi ni Bautista. Brother Pong, di ba? Nasugbu, And Batangas ba yan? yan, yeah. Batangas. Sabi ni Lord Bobby Andres, Kids, sakay ka sa bangka. Sabi niya. Dinala namin yung bangka. Hindi naman malayo sa laot. Sa tabi ng beach. Siguro mga 80 meters hanggang 100. Abay, ginawa ni Bobby Andres, pinuno ng tubig yung bangka. Lumubog. Tapos pinapaahon sa akin, ako lang mag-isa. Hindi naman embarrassing moment, pero naalala ko yun eh. Madali salita, nakalubog yung bangka. Mm. Tapos, doon naman sa dalampasigan, kumakaway na yung mga brads, tsaka yung mga pledgy. Sa madalang salita, basa yung maong ko, yung damit ko. Alam mo, yung pala magsisimula na yung finals. Nung matapos yung finals, tuyo yung maong ko ng madaling araw. Pero during that time, talagang si Karina was our leader sa BAT 70. Siya talaga yung ni-recognize namin na So, with that being said, Tol, ano yung the best na or yung pinaka na-enjoy mong na-experience simula nung naging apo ka hanggang ngayon? Ano yung the best na na-experience mo? walang the best eh. Kasi every time na ma-meet ko yung mga brads, the best day moment na sa akin yun. Kasi iba ang kapatiran ng apo eh. Mahirap Yun. i-explain yung sa puso eh. Yung Ganda. sa Okay. ikaw, tanungin mo ang sarili mo, anong nakita mo rin sa apo, di ba? Puso eh. Wala ka nang kine-question sa kung sino si Bombi, sino si Kari, sino si Bobot. Ang alam ko, apo ka eh. Para bang, para bang yung pusod natin nakadugtong sa isa't isa. Tungkol doon sa best moment, wala akong maalala kasi every time that I see the Brads, talagang ibang feeling mo eh. Pagkasama mo sila, young or old, pareho eh. Those are the best moments para sa akin when I meet in person. Hindi nga in Um, person eh. Layo nga minsan, sila, masaya kapag katulad to yung tawag niya sa akin. uh, Nare-revive, naalala mo sila na uh, sila ang nagsasabi siyang, uy, apo ka, baka nakalimutan mo. Di ba? Yes. yeah. Tol Bombi, ikaw Tsaka, naman. Ha? makikita mo yun.
De, masasabi ko lang dyan kay Brother Kip, May, pasimuno yan. Pasimuno din yan. Natatanda mo, Brother Kip, sa Vegas tayo, sa hotel, sa Marriott, bawal manigarilyo sa loob. Pero ikaw ang oh, una-una nagsinde, di ba? Ayun. De, cool yan. eto Cool nga yan. eh, pag Ano, kalimutan ko ang sarap matandaan. pakinggan yung sinasabi niya. Yan. Talaga. At tulad yan, si Brad Glenn. Ayun, nagkita nga kami. Umuwi kasi ako Pilipinas tong kailan eh. Kita kami ni Glenn, si Carrie, si Bobot, si Boots Piñapiel, si Dante Jacinto. Ayun ako. Nakaubos kami ng 5 wine. 5 rin kami. Ibig sabihin, tig-isa po. pero, pero teka, brother, bukod sa pagiging apo mo, ano pa yung, magbigay ka lang kahit isang bagay na hindi alam ng nakakarami. Isang Yung bagay na hindi, pagiging GC, yung pagiging GC ko. hindi, yung, hindi usapang apo. Kumbaga, ano Ganun. pa isang bagay mo na hindi alam ng nakakarami. Tulad ng halimbawa nung pagiging gitarista mo, di ba? Ito, tingnan mo yung loob ng kwarto ko. O yan. Yan, there you go. Totoo ba na nag-front act ka sa concert, isa sa concert sa San Francisco? Totoo ba yon, Brad? Wala akong ginawa kundi tumugtog. Oh, hindi brother, narinig mo ako. Totoo ba yung nag-front act ka sa isa sa mga nag-front act ka sa isa sa mga concert na sponsored ni Kid? Tama ba 'yon? Oo, yung sino ba yun? Yung kumakanta ng dalawang boses. Sino bang? Oh, si Pomoy, sino 'yun? Nakakaya. Si, po, si Sino Pomo. 'yun? Nakalimutan ko yung pangalan, nakakaya. Recorded pa naman 'to. Si Pomoy. Pero Marcelito Pomoy, si Marcelito Pomoy. Tama. matatawa ka, may istorya yan eh. Ayun. Inimbitahan ako ni Kid. Punta raw ako ng Sacramento. Oh. Sabi ko, malapit lang to Sacramento, 40 minutes lang to. Anak ng pati. Umalis ako 2:00 para sabi ko, darating na ako doon ng 3 o'clock. Makakapag-relax pa ako, may time ako, di ba? Oh. Abay, 4:00 na, hindi pa ako nakakarating sa venue. Kaya nung ilang tugtog lang umuwi na ako kasi maglo-lobat na yung cellphone ko. Sabi ko, pag naglobat to, lalong Ginutom problema. ka pa. After after 2 days, nakahiga ako, tinitingnan ko yung cellphone ko. Kaya pala ako naniligaw, naka-bicycle mode pala yung cellphone ko. Kaya, kaya napupunta ako sa tabi ng river. Uh, Yung 40 minutes sa biyahe, nagiging 3 oras sa akin. Sabi ko, mga first months ko dito sa Amerika, talaga. Hanggang ngayon, nakukuha pa ako yun. Hindi man ako masyado lumalabas. Thank you, Ayan. Tal. Hindi pa man thank you dun sa tawag. Thank you sa interview. Anyway, Sis Clem, final thoughts Oh, na natin. final thoughts. Yes, Uh-huh. tol, ang huli naming mga tanong, so, kung halimbawa ikaw, 'di ba, kunyari Lord ka, i-indoctrinate mo yung batang Paquito Garcia. Imaginein mo kaharap mo yung batang Paquito Garcia, i-endoc mo na ngayon. Anong sasabihin mo? Ano sasabihin ko? Oh, paano mo i-endoc yung batang Paquito Garcia? Ang isa lang siguro ang sasabihin ko, mahalin mo yung yung kung gusto mong maging apo, mahalin mo yung frat. Huwag mong tatalikuran siya maski anong mangyari. Saka maski may mamimit ka dyan na mga siraulo, intindihin mo na lang sila. Gabayan mo, Okay. saka lead by example, mahirap magsalita.
Gawin mo yung, pakita mo sa kanila kung ano ang pagiging apo. Maraming apo, iba-ibang klase, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapagtayo nga ako ng chapter sa Iloilo, dumami. So San Agustin, Okay. naging University of, basta may UP din doon, may WIT, Western. Basta yung buong region na yun ng Iloilo, lahat ng eskwela doon, nanggaling lahat sa University of San Agustin yung pangalan to, yung pagiging apo nila. Kasi minsan, may namit ako nung nasa LTO pa ako uh, flying squad. Kaharap ko nga si General Beroya, naging general na siya, naging LTO chief. Ba may bisita siya, doktor. Tinanong ko, Okay. kayo ba si Francisco Garcia? Sabi ko, sir, hindi ko pa nakakalimutan yung kwan yun. Nasa tickler namin na kayo yung founder ng Apo sa University of San Agustin. Dumami na ho. Sabi na gano'n, ganun ba? Natutuwa ako. Maski hindi ako kilala o na-acknowledge, pero may na-share din ako sa Apo. Ano ang magiging message mo sa mga bagong papasok? Ano sales pitch mo? Recruitment-wise, ano ang maipapayo mo? Short and sweet, tol. Mapapayo Ang mo. 5 minutes sa mga bagong papasok, Oo, ano sa yung outfit mapapayo mo lang? ng prop, Yung mga gustong pumasok, yung mga, alam mo na. simple lang. Walang mag-quit pag gusto mo maging Apo. Kasi wala pa akong nakikilalang quitter sa Apo na pumasok sa Apo. Okay. Yun lang, never quit. Maski sa anong bagay, maski anong aspeto, laban lang. Laban lang. Makakaya naman lahat. Okay. Tama yon, laban lang. Ayun. Laban lang. Well, brother, brother Kit, maraming salamat. Thank you for your time Sige, today. Ha? salamat din. Salamat. Mga ka-coffee break, please join us again next time. Si At Clem, lagi niyong lagi tatandaan, kita ha? nakikita sa Facebook. Maski Oo. hindi tayo masyado kakilala, pero dumating ka nga rito sa ako. Niyaya ako ni Kid nung Oh, dumating ka sa San Francisco. Mali ako, dapat nag-absent na lang ako sa trabaho ko. Okay lang Yun yun, ang tol. Babalik pa oh. naman ako dyan. yun ang mga minsan na naman. Mm. Sige, sige. Yun. Thank you Oh, Okay. very much. tol, Oh, maraming salamat ulit sa'yo. Tsaka sa mga manonood nito, sundan nyo pa yung mga susunod naming episode. Thank you rin kay Sis Aga because of her na put together itong podcast na ito. Muli tama, ako po si tama. Sis Clement and together with me, Si Brother No Worries, No Pressure. Lagi niyo pong tatandaan, itapon natin ang mali. pulutin natin ang tama. At kami po, sinasabi po natin to, pusong apo, Dugong Baste. dugong Hanggang sa baste. muli po. Brad Kit, maraming salamat ulit Maraming sa'yo. salamat, ha? Ha? David, okay. Ha? Tayo nagko-concert.